Sa kaharian ng Aurea, ang hari at ang kanyang mga kabalyero ay pumunta sa mga burol habang hinahabol nila ang isang dragon. Sa sandaling iyon ang dragon ay lumilipad at humihinga ng apoy upang patayin ang karamihan sa mga kabalyero. Pagkatapos ay ginagamit niya ang kanyang buntot para hulihin sila. Napaluhod ang hari at hinihintay ang katapusan niya. Makalipas ang maraming siglo sa isang lupain, si Floria at Elodie ay nangangahoy. Anak sila ni Lord Bayford at stepmother Lady Bayford. Gusto nilang tulungan ang mga tao na nagdurusa sa gutom at panahon ng taglamig. Samantala bigla silang nakakita ng dumaan na karwahe, nakakaiba dahil hindi naman sila nakakatanggap ng mga bisita. Kinausap si Elodie ni Lord Bayfort at Lady Bayfort na gusto siya may kasal sa prinsipe ng Aurea. Nung una ayaw ni Elodie, pero nagpaliwanag si Lord Bayfort na kailangan nila ng pera at makakatulong ito sa kanilang bayan. Kaya nagsimula na sila maglayag papuntang sa Aurea. Nung malapit na sila sa kanilang destinasyon may makapal na fog at natakot sila sa kanilang mga nakita pero mga statwa lang pala. Nung nakarating na sila, namangha sila sa ganda ng kaharian. Dinala muna sila ng mga tagapaglingkod sa mga kwarto para makapagpahinga. Sinabihan sila na kinabukasan ay mamit na nila ang mga royal family. Kinagabihan hindi makatulog si Elodie kaya nag-drawing muna siya. Tapos nagpunta siya sa balcony para magpahangin, at napansin niya na walang ilaw sa ibang kwarto ng mga babae. May nakita siyang sulo sa kabundukan. Kinaumagahan na meet na nila ang royal family. Sinabi ni Queen Isabel kay Elodie na magbonding muna sila ni Prince Henry bago ang kasal. Kaya namasyal muna si Elodie at Henry. Namangha si Henry sa artistic na sulat ni Elodie. Nagtanong si Elodie tungkol sa sulo sa kabundukan. Pinaliwanag ni Henry na may 3 ancient ceremonies na parangal sa kanilang ninuno at sasabay naman sa kasal nila. Samantala, sa palasyo malungkot si Lord Bayfort sa deal nila ni Isabel. Kaya nilapitan siya ni Lady Bayfort at kinamusta. Sinubukan ni Lady Bayfort makipag-usap kay Isabel tungkol sa bonding ng family pero hindi naging okay. Sabi ni Isabel na ito lamang ay kasunduan at kailangan niyo ng pera para sa inyong lupain. Nilait lang siya ni Isabel na isa lang siyang anak ng rope maker, at alamin niya ang estado ng kanyang buhay. Sabay biglang umalis si Isabel na parang walang pakialam. Kinagabihan kinausap ni Lady Bayfort si Elodie na may pagdududa siya na dapat ma-cancel ang kasal. Kaya nga lang biglang dumating si Lord Bayfort at sinabi na matulog na sila. Kinaumagahan, tinulungan ng mga maid si Elodie magbihis ng kanyang pangkasal, may mga palamuti ito at pabango, napakaganda ng damit. Natuloy din ang kanilang kasal. Sinuutan ng korona si Elodie. Pagkatapos nagpaalam na si Elodie sa kanyang pamilya at sumakay sila ni Henry sa karawahe. Pupunta sila sa ancient ceremony sa kabundukan. May nakasalubong silang mga taong naka-golden mask. Nandun din si Isabel, binigyan si Elodie ng coins. Na nagsasabi na si Elodie ang poprotekta sa kaharian. Nabanggit ni Isabel ang tungkol sa huling lahi ng dragon na nakatira sa kabundukan. Inatake noon ang village nila at dahil dito sumugod ang hari kasama ang mga kabalyero. Pinatay silang lahat at ang hari ang natira. Para hindi sila patayin kailangan ialay niya ang 3 anak na babae. Nakatingin ang lahat kay Elodie habang tumatawid sa tulay. Pinaliwanag ni Isabel ang king sacrifices sa bawat generasyon. Tapos hiniwa ang kamay nila at pinagsama. Inannounce ni Isabel na si Elodie ay official ng royal blood. Tapos hinagis ni Elodie yung coins sa bangin. Ang akala ni Elodie tapos na ang ritual. Binuhat ni Henry si Elodie. Pagkatapos bigla siyang hinagis sa bangin. Nagsisigaw si Elodie, sumabit-sabit siya sa mga sanga ng mga puno at hanggang bumagsak siya sa putikan. May mga gasgas si Elodie sa katawan. Sumisigaw at humihingi ng tulong. Pero nagising niya lang ang natutulog na dragon. Umiiyak si Elodie at gusto niya umakyat pero nahulog lang siya ulit. Nakita ni Elodie na maraming nakakalat na alahas. Na-realize ni Elodie na marami nang nasacrifice ang mga royal family sa dragon. May bigla siyang narinig na ingay. May nakita siyang liwanag sa kuweba. Pumasok si Elodie sa kuweba at nakita niya na nasusunog ang ibon. Sinubukan niyang iligtas ang ibon pero patay na. May narinig siyang echo at boses. Nakita ni Elodie na maraming nasusunog na ibon habang lumilipad at nahuhulog. Maya-maya nakita ni Elodie ang malaking dragon. Bigla siyang napatakbo at nagtago. Takot na takot.
At kinakausap siya ng dragon. Sabi ng dragon sa bawat generasyon dapat magbayad ang royalty at naamoy niya ang dugo ni Elodie. Na-realize niya na ang ceremony ay para lokohin ang dragon. Sabi ng dragon takbo. Kaya tumakbo si Elodie habang ang dragon ay bumubuga ng apoy. Nakapagtago siya sa isang sulok at nakita yung isang babae na sunog. Yan yung babae na nakita niya sa balcony sa palasyo. Malapit na siyang abutan ng apoy. Palapit ng palapit ang apoy. Sigaw ng sigaw si Elodie. Pinilit niya makalusot sa butas. Muntik na siyang abutan ng apoy. Pero nasunog ang kanyang binti. Napasigaw siya sa sobrang sakit. Naririnig siya ng dragon. Pero hindi siya malapitan nito kasi hindi siya kasya sa butas. Nung wala na ang dragon, sobrang sakit ng sugat niya at tiniis niya ito. Naalala ni Elodie yung dagger. Pinutol niya ang damit para pambalot sa sugat niya. Pagkatos ginamit niya yung diffuser niya para may ilaw siya. Tumingin si Elodie sa paligid ng kuweba, tapos may nakita siyang maliit na lagusan. Pinilit niyang sumuot dito at gumapang. Hanggang sa nahulog siya sa malalim na butas, gumapang ulit at tuluyan na siyang nahulog. Namatay ang ilaw niya. Tumayo si Elodie, lumakad at hindi nawawalan ng pag-asa. May nakita siyang lumiliwanag sa kuweba. Dahil madilim sa kanyang paglapit muntik na siya mahulog sa bangin. Naupo muna siya at pinagmasdan ang kanyang wedding ring hanggang hinulag niya ito sa bangin. Maya-maya biglang tumakbo si Elodie at tumalon sa kabilang bangin. Napakadulas, nag-slide siya pababa at malapit na siya mahulog. Para makaakyat ginamit niya ang kanyang dagger. Isinaksak niya ito sa crack ng bato, pataas para makaakyat. Nung nakaakyat na siya, nakita niya na ang mga umiilaw. Mga uod pala ito, kaya pamunit si Elodie ng damit sa braso at nilagay niya ito para maging ilaw. Lumakad ng kaunti si Elodie at may nakita siyang tubig. Sinubukan niya inumin ito pero pangit pala ang lasa. Uhaw na si Elodie kaya uminom siya sa pumapatak na tubig. Habang umiinom ipinikit niya ang kanyang mga mata. Biglang natutunaw ang tubig. May lumiliwanag na parang pula. Sa pagmulat niya nandyan na pala ang dragon at bumuga na ng apoy. Mabilis na tumakbo si Elodie. Lumusat siya sa isang maliit na lagusan. Napansin ni Elodie ang nakasulat sa pader na, "Ligtas ka dito at hindi ka niya maabot." Tumingin si Elodie sa ibaba at nakita niya ang mga damit ng babae. Samantala sa kabilang pader naman nakasulat doon ang mga pangalan ng mga babae gaya ng V as Victoria. Tinanggal ni Elodie ang tela sa kanyang binte at nakita niya ang sugat na hindi okay. Nakatulog si Elodie at sa kanyang panaginip nagpakita sa kanya ang mga kaluluwa ng mga babae na nasaktan, nahirapan, natakot at pangalan ni Victoria. Sinasabing lahat ay kasinungalingan. Biglang nagising si Elodie. Sa paggising niya inalis ni Elodie ang mga uod sa binti. Napansin niya na gumagaling ang sugat niya, kaya nilagay niya ang uod sa ibang parte ng sugat niya at nagpasalamat siya dito. May nakita si Elodie na mapa na nakadrawing sa pader. Iniisip niya na possible na may nakalabas na babae. Lumakad na si Elodie at sinunod ang mapa. Sa mapa kailangan pumunta siya sa lugar na maraming kristal. Naghanda na si Elodie sa pag-akyat ginamit niya ang tela. Sinulat niya muna ang pangalan Elodie. May narinig siyang echo. Lumapit siya sa kristal. Kumikinang at nag-i-echo pala ang kristal. Iniisip niya na napakataas. May napulot siyang korona na may nakasulat na V, iniisip ni na baka si Victoria ang nakalabas. Binalot niya pang maigi ang kamay at paa niya kasi matulis ang mga kristal. Nagsimula na siya umakyat, hindi niya namamalayan na nanunood ang dragon sa baba. Habang nasa taas si Elodie biglang nabali ang kristal at nahulog siya, pero nakabitin siya gamit ang korona. Narinig niya ang dragon sa baba, gusto siyang kainin. Kaya nagmadali siyang umakyat pataas. Nung narating na niya ang taas kala niya makakaalis na siya, yung palabangin lang ang aabutan niya. May nakita siyang mga riders. Sinubukan niya sumigaw at humingi ng tulong. Pero biglang lumipad sa harap niya ang dragon at gusto siyang abutin. Pag-atras ni Elodie nakita niya sa pader hindi safe dito. Nakita niya ang bangkay ni Victoria. Bubuga sana ng apoy ang dragon pero nung narinig niya na may tumatawag kay Elodie, lumipad at tiningnan niya ito. Hinahanap pala siya ni Lord Bayfort. Pumasok sina sa Lord Bayfort sa baba ng kuweba at sinisigaw ang pangalan ni Elodie. Samantala si Elodie bumalik ulit at nakikinig. Nung lumusat si Elodie sa isang tunnel nakita niya na may 3 patay na batang dragon. Naalala ni Elodie ang sinabi Victoria at na-realize niya na sinungaling si Isabel.
Ibig sabihin pumasok ang hari at pinatay nila ang baby dragons. Dahil dito kaya gustong gumanti ng dragon. Sabi ng dragon sa hari na kamatayan ay napakadali lang, gusto ko mag-suffer din kayo. Kaya mag-aalay sila ng 3 babae ang royal family para ay pakain sa dragon. Nakita ni Elodie ang kanyang ama pero nagtatago lang siya. Biglang nagpakita ang dragon at dinampot ang unang knights. Habang lumilipad hinulag niya ito. Dumampot ulit ang dragon ng knights at tinapakan niya ito. Kinakausap ng dragon si Bayfort. Sabi ni Bayfort gusto niyang iligtas ang kanyang anak na babae. Kaya bumunot siya ng espada pero ginamit ng dragon ang kanyang buntot at hinagis siya. Samantala si Elodie nagtatago at pasilip-silip lang. Sabi ng dragon tawagin niya si Elodie. Pero nag-sorry si Bayfort at nag-order siya kay Elodie na huwag siyang lalabas. Kaya tinapakan siya ng dragon at paunti-unting binabaon ang kuko. Tumingin ang dragon sa paligid at hinahanap si Elodie. Samantala biglang tumakbo ang isang lalaki at narinig ng dragon. Akala ng dragon si Elodie ito. Nilapitan ni Elodie ang kanyang ama at nagpaalam. Umakyat si Elodie sa lubid. Nahuli ng dragon ang lalaki at dinurog. Nakita ng dragon si Elodie at bumuga ng apoy. Binilisan ni Elodie paakyat at nakalabas din siya. Sumakay ng kabayo pero tumalon din siya at nagtago sa bato. Sinundan ng dragon ang kabayo at binugahan niya ng apoy. Tapos nagbuga ng apoy ang dragon sa ulap na ang sign na ang deal ay hindi natupad. Dumilim ang kapaligiran. Nakita ni Isabel ang pangyayari kaya pinakidnap niya ang kapatid ni Elodie si Floria. Pinigilan sila ni Lady Bayfort pero nasaksak siya ng knights. Nung nawala na ang apoy sa kalangitan nagkita si Elodie at Lady Bayfort. Sinabi ni Lady Bayfort ang nangyari. Kaya dali-dali si Elodie bumalik sa bundok. Samantala si Floria dinala sa tulay ni Isabel. Ayaw ni Henry kasi bata pa si Floria. Kaya ginamit ni Isabel ang dugo niya kay Floria sabay hinulag si Floria sa tulay. Dumating si Elodie sa tulay pero wala na siyang naabutan. Si Floria naman ay buhat-buhat ng dragon. Hindi muna pinatay si Floria ng dragon kasi hinihintay niya si Elodie. Bumalik si Elodie sa loob ng kuweba. Tumingin ng shortcut sa mapa. Kinuha ni Elodie ang espada at gumawa ng trap para umingay. Nag-ingay ang trap kaya lumipad ang dragon at inalam ang ingay. Pinuntahan ni Elodie si Floria at ginising niya ito. Inakay ni Elodie si Floria kasi hindi makalakad, masakit ang paa. Habang paalis na sila biglang dumating ang dragon. Parating na ang dragon. Tinago muna si Floria. Tinutok ni Elodie ang espada. Nagpaliwanag si Elodie na niloko sila ni Isabel pero hindi naniwala ang dragon. Nung bubuga na ng apoy ang dragon bigla niya itong sinaksak sa bunganga. Nahulog si Elodie sa tubig. Nasunog ang braso at balikat niya. Nung umahan si Elodie hinagisan siya ni Floria ng espada. Nung kukunin na ni Elodie ang espada biglang tumalon ang dragon sa kanya. Sinaksak ni Elodie ang mata ng dragon. Sa sakit na ihagis siya nito. Kinuha ni Elodie ang espada. Tumakbo at sinalubong niya ang dragon, sinaksak niya sa dibdib. Ngunit walang itong epekto kaya dinakma lang siya nito. Sinaksak ni Elodie ang paa ng dragon, nasaktan, napasigaw kaya naihagis siya nito. Nung palapit na ang dragon sa likod niya, napansin niya na bumabalik ang hangin sa bato. Kaya sinabi niya sa dragon na sige sunugin mo ako. Nung bubuga na ang dragon ng apoy biglang umilag si Elodie kaya ang nasunog ay yung dragon. Bumaksak ang dragon. Nilapitan ni Elodie ang dragon pinakita ang sugat sa kamay, na sinabing marami ka nang napatay na inosenteng babae na hindi royals. Nung sasaksakin na ni Elodie ang dragon, hindi niya ito ginawa at nakadama siya ng awa. Nilagay ni Elodie ng uod sa katawan para gumaling. Samantala, sa palasyo may nagaganap ulit na kasalan para makapanloko na naman sila. May gumugulong na coins. Biglang dumating si Elodie. Sinabihan niya ang bride na umalis at isama ang pamilya. Sinabihan niya rin ang iba na umalis na. Biglang dumating ang dragon at binugahan sila ng apoy. Pinatay niya si Isabel at lahat ng nandun. Nagpanak ang iba. Pumikit na lang si Henry at tanggapin ang parusa. Binugahan ng dragon ang palasyo tapos lumayo na si Elodie kasama ang dragon. Pagkalipas ng ilang araw, si Elodie, Floria, at Lady Bayfort ay aalis na pabalik sa lugar nila. Dala nila ang mga ginto at supplies na kailangan nila. Nag-usap sila na magtutulungan sila. Sa pag-uwi nila sumabay ang dragon sa kanila.
Huwag niyo po sana nakalimutan mag-subscribe, like at mag-comment. Abangan niyo ang susunod kong video. Salamat!